Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-iingat tayo sa mga gantong ugali ng amo. So merong nag-message sa akin, dati ko siyang subscriber and bago pa lang ako dito sa Hong Kong, siya na yung always kong nakakausap na nag-a-apply din siya papunta sa Hong Kong. So nasubaybayan ko yung pag-apply niya hanggang sa pagkaroon na ng employer, hanggang sa pagpunta niya dito. Nawalan lang kami konti ng contact pero ngayon nag-chat siya sa akin kasi umuwi pala siyang Pinas. So, bumalik siya. And then, sinabi niya sa akin na yung amo niya is napaka-toxic, napaka-salbahe. Hindi naman salbahe, pero may ugali na hindi, sabi nga niya, doble kara. Kaya ingat kayo sa mga amo niyo kasi hindi niyo alam kung ano yung nasa utak niyan, lalo yung iba na tamang hinala, ganyan. So, nung bago yan siya dito, mabait yung amo niya. Alam mo yung siya, nainggit ako sa kanya nung bago siya dito. Kasi nga, meron siyang sabon, binigyan siya. Marami siyang mga gamit, binigay, nilatag niya sa kama, pinicturan, sinend niya sa akin. So, meron mga sabon doon, na toothbrush ata, yung toothpaste, tas chinelas, nakalimutan ko na. Pero, alam mo yung hindi siya, yung wala akong gano'n, nung dumating ako dito, noodles lang yung binigay ng amo ko sa akin. Kaya nainggit ako. Syempre wala akong ganun. Ako lahat nag-provide ng akin. Pero guys, ngayon nagbabago yung ugali ng amo niya. Alam nyo ba na kapag aalis siya ng bahay, pinipicturean niya yung drawer niya, yung mga gamit niya. And then, pagbalik niya, nahalungkat na yung mga gamit niya. Nahalungkat na, nag-iba na yung pwesto. Kasi nga, sinend niya sa akin yung before and after ng niya, nung pag-alis niya, matino pa yung tupi. Pagbalik niya, nagkalat na yung ng damit, nagkalat. Pwede kong ilagay sa sa thumbnail ko sa YouTube yung picture ng ginawa niya. So, ayaw niyang ipapanggit yung pangalan niya. So, nagkalat na guys, iba na yung posisyon. And, last time, nung bago pa siya, umalis din siya. Pagbalik niya, matagal niya nang nalalaman or na parang binubuksan yung drawer ko. Sabi niya, parang may mali. Kasi, parang may talaga, may feeling siya, may instinct siya na pinapakialaman niya yung gamit niya. So, isang beses, pag uwi niya, inabot sa kanya ng amo niya yung pera na coins galing Pinas. Hindi ko lang alam kung piso, 5 piso. Basta yung coins natin, inabot sa kanya. Tapos, ngumiti yun. Tapos, nagsabi siya sa akin, sabi niya, bakit may pera siya ng ng Pinas? Sabi niya gano'n. Tapos ngumiti daw, yun yung parang demonyo ng ngiti daw. Tapos sabi niya, bakit meron siyang pera natin? Sabi ko gano'n. Sabi ko, baka sa dating helper niya, nakita niya. Sabi niya, hindi be, ako yung pinakauna-una niyang helper. Ako yung pinakauna-una niyang katulong. Kaya bakit siya nagkaroon ng pera natin? Sabi niya, bago siya kasi umalis, nag-day off, alam niya na may mga pera-pera siya na, syempre, hindi naman tayo naubusan ng pera natin. Marami nga ako dyan sa taas, yung mga 5 piso ata, marami akong coins dyan na galing Pinas. So, nandyan yan, and then, yun, sa kanya, hindi ka naman maubusan kasi bibili-bili ka doon ng tubig sa airport. So, magkaka-coins ka talaga. So, sabi niya, ako lang yung may pera niyan, so bakit nagkaroon siya? Feeling niya talaga hinalungkat yung gamit niya. Matagal na yun, nung medyo bago-bago pa siya. Ngayon na siguro mag-aano na siya ngayon eh. Siguro 7 months na siya ngayon or 8 months. Hinalungkat ng yung gamit niya. Sabi niya may ebidensya nga daw siya. Siguro yung hinahanap doon sa gamit niya. Sabi niya, hindi ko alam kung ano yung hinahanap nila. Bakit sila naghahalungkat ng gamit ko? So sa akin dito guys, pag hinalungkat, marami akong mga nakabaon or marami akong mga buto or sabi nito, mga secret na nandito sa drawer ko. Minsan pag nagde-day off kasi ako is tinatago ko dito sa cabinet ko yung baon ko, yung kanin na nakalagay sa baonan. So, kasi sa gabi pag uwi ko, kinukuha ko yan, kinakain ko, isa na yan. Pangalawa is meron akong wine dito. So, pag hinalungkat nila, makikita nila yan. Next is mayroon ako minsan mga panty na may dugo ko sa gabi kasi, katulad ngayon, meron. Kasi nga, kagabi, suot ko siya. So, hindi ako, alam mo yun, hindi ako makakapagbihis agad kasi nga sa umaga. So, dito ako nagbibihis sa kwarto. And, nandun yung labahan ko sa yung lagayan ko ng mga damit na labanan.
nandun sa banyo. So, hindi ko madala dun yung panty ko. Kaya nilagay ko muna dito sa drawer, dito sa cabinet ko. Kaya kapag binuksan ng amo ko to, marami siyang makikita. Marami siyang talaga makikita. Pero yung amo ko, thankful ako, hindi siya ganun, hindi siya pakialamera. And yung mga secret file ko, mga paper, nandun sa taas sa may higaan ko. Yung sa baba, mga damit lang, tsaka yung iba. Pero yung mga importanteng gamit, especially bago ako pumunta dito, meron binigay yung mama ko sa akin na prayer, yung parang papel na prayer. And ayun, iniingat-ingat ako, nagkalagay siya sa plastic. So, para sa akin, sagrado yun lang kasi yung nabigay ng mama ko sa akin. Sagrado yun para sa akin, kaya iniingatan ko. Nandun sila sa taas, and feeling ko hindi naman pinapakailaman. Kasi kung pinapakailaman yun ng amo ko, meron akong arenola doon, improvise arenola. Sige, amuyin mo yan, kaya amoy ihi yan, sure. So, hindi nangingialam yung amo ko. Alam nyo ba guys, 2 beses kong nakita yung amo ko na galit kung dito sa bahay angel siya, or ang bait niya, parang hindi siya nagagalit, pero pag lumabas siya pala, nandun pala yung fighting mood niya. So, unang beses na nakita ko yung amo kong galit is nung bago ako dito sa Hong Kong. Nagpunta kami sa park, kasama namin yung bata. So, yung bata ay naglalaro, tinitingnan namin, and then merong sumulpot na bata sa likuran ng alaga ko. Nagpahanda na siyang itulak yung alaga ko, edi sumigaw ako. Sabi ko, don't push her, sabi kong ganun. Tapos na, syempre, hindi na yun nakakaintindi sila dito ng English. So, sumigaw yung amo kong babae, nilapitan niya yung bata, ginanon niya talaga yung bata. Tapos, dinuro niya ganun, ginanon niya, kasi di ba yung bata, maliit. Dinuro niya ganun, galit na galit siya. Alam niya, yung mama ng bata, nandyan lang, nakatingin. Hindi siya makaporma yung amo ko, maldita talaga, as in. Sabi niya, parang sinasabihan niya, bakit mo itutulak, hindi ka naman pinapakailaman. Basta yung boses niya, pinapangaralan niya yung bata, tapos ang bilis niya magsalita, tapos dinuro niya talaga. Pangalawa is kanina, nasa bus kami. So, pala guys, isang tips, kapag sasakay kayo ng big bus, kapag punuan, tapos pumunta kayo ng second floor, pagdating nyo doon, puno din, hindi pala pwede na tumayo kayo doon sa taas, sa may second floor ng bus, bawal yun. So, ang gagawin pala is pinapababa. So, sabi ng amo ko, bumaba tayo kasi puno. Hindi ko maintindihan kasi bago sa akin yun. So, para may idea kayo. So, pumaba kami. Hindi ka rin pwedeng tumambay sa may hagdan. Dapat nandun lang sa may baba na sa ground floor ng bus. So, nandun kami lahat. Nandun ako sa may bago paakyat. So, yung amo ko is nasa may pintuan na paakyat ng hagdan. Yung parang doon, daanan. So, ngayon, merong bumaba na babae. Hindi siya dire-diretsong bumaba. Nandun lang siya sa may hagdan. Sabi ko sa amo kong babae, kasi siya yung madadaanan siya yung masasagi, siya yung nakaharang. Sabi ko, ma'am, may dadaan. Sabi ko ganun. Edi, tayuan guys. So, nakatayo yung alaga ko. Sabi ng alaga ko, umiiyak, gusto kong umupo. Ayoko nang nakatayo. Ganun-ganyan. Edi, nangangarag-ngarag na yung amo ko. Tapos biglang yung babae, alam mo yung nag-action lang siya bumaba, pero ayaw niyang bumaba. Nakasilip-silip lang siyang ganun dun sa may hagdan. E di, unang beses sabi ng amo kong babae, bababa ka? Sabi niya, oo. E di, inantay ng amo kong babae. Mahirap kasi nga hawak ng amo kong babae yung bata nakatayo. So, mahirap. Tapos, naaano din ako sa babae kasi nga kung gusto niya bumaba siya doon sa may hagdan. Nandun lang siya sa may gitna ng hagdan. Nandito yung amo ko, inaantay siyang umalis dyan para makasingit yung amo ko, makaano man lang, makahawak sa release ba. Ay, napikon ngayon yung amo ko, biglang nagbago yung mukha. Sabi niya sa babae, kung gusto, asin, nakaganon, kung gusto mong bumaba ka na, sabi niya ganun. Asin, alam mo yung mga tao nakatingin sa ang tapang-tapang na amo ko. Sabi niya, kung gusto mong bumaba ka na, nakita mo yung anak ko? Sabi niya ganun, nakita mo? Talagang tinuro niya yung bata. Hindi kami makahawak dahil nandyan ka. Kung gusto mong bumaba ka, pasilip-silip ka pa dyan Alam mo yung babae, central kami noon, nung time na yun. So, dadaan pa yung bus doon sa tunnel, madilim. Bumaba yung babae guys. Bumaba siya sa hagdan, lumipat siya ng ibang anuhan. Ang tagal niya ding nag-antay doon ng babae kasi dadaan pa kami ng tunnel, mahaba pa yung tunnel kasi nga central to TST pa yun, aangat yung bus. So,
ang babae is umano na lang, bumilid na lang. Ano talaga ako, grabe yung amo ko. Matapang siya kapag nasa labas, lalo pag ibang tao, pag hindi niya kilala. Matapang siya, hindi siya nagpapatalo. As in, ito yung ugali na gusto ko. Pero pag dito sa loob ng bahay, ang lambot niya, ang dali niyang, hindi siya nagagalit dito. Ang hirap niyang magalit. So, dito sa bahay, pag nakabasag ako or anong mangyari, kahit nga ang dami kong kalokohan, di ba, nagsi-cellphone ako, pero ni minsan hindi ko siya nakitang nag-iba yung mukha dahil sa mga ginagawa ko. Pero kanina, 2 beses ko lang siya nakitang ganun, galit na galit. Pag involved pala talaga yung bata, is nagiging ano yung mga nanay, nagiging palaban. So, yung babae, kahit matangkad sa amo ko, ay ano talaga siya doon sa gilid, siksik siya doon, tapos tinitignan siya ng mga tao. Kasi yung amo ko hindi na mabiro yung mukha, talagang galit. So, hayahay na naman ako. Gusto kong umuwi, guys. Kasi nga, magbabakasyon na naman yung amo ko, 8 days. Magsimula sila ngayong 10, tapos uuwi sila 18. So, ando na yung urge mo, or yung gustong-gusto mong umuwi. Kasi guys, pag-check ko sa ticket, kasi syempre, hindi ka pa complete ng contract mo, ikaw mismo gagastos ng ticket mo. Hong Kong to Manila, Manila to Hong Kong, back and forth yan, nasa 1,000 Hong Kong dollar yung gagastusin mo, 7,000 pesos. So, okay na rin yun so far. Manila to Bacolod, Bacolod to Manila naman ngayon, doon naman ang mahal. Aabot din siya ng 1,000. So, or kaya sabihin na natin, aabot din siya ng mga siguro 2,525, mga 6,000 siguro yung gastos. Parang 16,000 papunta pa lang doon. Iniisip ko hindi siya practical yung 16,000. Pamasahe pa lang yun, sa ano pa lang, eroplano pa lang. Pagbaba ko, sasakay uli ako ng taxi, or kaya taxi mahal. So, sasakay tayo ng van. Ang van is 300. And then, pagdating doon, sasakay ka na naman ngayon ng van na naman uli na agbabiyahe ng 4 or 5 hours papunta sa amin. Ang babayaran mo is 800. Or kaya sabihin natin 500. Ganun kamahal. Kaya, parang sabi ko, ipunin na lang yung pera. Pagdating doon, hindi ka lang pwedeng ngingiti lang na wala kang dala. Bibili ka ng pasalubong, bibili ka ng chocolate. Pagdating doon, papakainin mo pa sila. Ay, wala nang natira. Siguro yung 50,000 na iuwi mo, kulang. Kaya, sabi ko parang hindi practical kahit na gusto kong umuwi. Pero kapag akin yung ticket, problema. Parang hindi ganun Magstay na lang ako dito sa bahay. Parang gusto ko kagahapon. Pinag-iisipan ko. Gusto kong umuwi. Pero ang mahal ng pamasahe. Kaya titiisin ko na lang. Kasi sayang yung 15,000. Pwede ko na yung mabili ng ilang hollow blocks, pwede ko na yun mabili, or kaya yero. So, sayang, kaya hindi na ako uwi. Antayin ko na lang na mag-complete yung contract ko, tsaka ako uwi. Marami namang bakasyon yung amo ko sa isang taon, 4 na beses silang nagbabakasyon. Kaya, swerte ako dito, more on bakasyon sila. And more on, upo-upo ako, ganyan. So, ayun lang guys. Ingat kayo sa mga amo kasi may iba na may mga saltik talaga sila. Tignan nyo maigi yung mga gamit nyo, picturean nyo bago kayo umalis, and pagbalik kung may nagbago. Sa akin wala namang akong ganun. Papakailaman nila dyan, na lang, bahala kayo dyan, sige pakialaman nyo dyan. Puro lang naman, damit. Nandun sa taas yung mga gamit ko, nalungkatin niya doon, pero pag nalaman ko itapon ko talaga yung mga gamit ko sa harap niya. Magwala talaga ako. So, parati nang naririnig ng amo kong babae na sinasagot ko na yung bata kagahapon. Pinapahanap ng bata sa akin nung laruan niya. Siya naglaro, tapos ako papahanapin. Ayoko nang ginaganon ako. Sabi ko, ayoko maghanap, bahala ka dyan. Nandyan yung babae tsaka yung lalaki sa harap ng mesa, tapos nagpupunas ako ng mesa. Sabi ng bata, hanapin mo yung laruan. Sabi ko, ikaw yung nun, diba? Ikaw yung naglaro, tapos ako papahanapin mo. Nag-away kaming dalawa ng bata. Tapos sabi niya, hanapin mo kasi nga mas malaki yung mata mo sa akin. Sabi ng bata, puta, doon ako napatawa. Sabi ko, tumawa ako. Tapos nagulat yung amo ko, bakit ako tumawa? Yung babae, yung lalaki narinig niya, natawa din siya. Sabi ng anak mo, malaki naman daw yung mata ko kaysa sa kanya. Ako na daw maghanap ng laruan kasi nga yung babae tumayo na. Siya na lang maghanap ng laruan kasi nag-away na kaming dalawa ng bata.
Sinabi ko, ayoko, bahala ka dyan, ayoko hanapin yan. Ikaw nag-ano yan eh. Ikaw naglaro. Dapat alam mo kung saan mo nilagay. Ginanon ko talaga. Nagiging maldita na ako. Tapos yung amo kong babae siya na naghanap. Tapos tumingin siya sa akin. Sabi niya, ano yung sabi niya? Sabi niya, mas malaki daw yung mata ko, kaya ako daw maghanap. Tapos tumawa sila pareho. Tawang-tawa talaga silang pareho. Tapos sabi ng amo kong lalaki, totoo naman talaga, Jen. Mas malaki yung, yung mata mo. Mas malaki naman talaga yung mata mo. Good excuse. Sabi niya yung gano'n, natawa na lang ako. Kaya nai-insecure tuloy ako sa mata ko ngayon. Kasi parang feeling ko ang laki-laki ng mata ko. Kasi yun yung sabi ng bata. Pero kung i-compare mo na sa mata nila, ganun ang mata nila. So, ayan, marami din naman nagkakagusto sa mata nating parang, bukaw. Ano ba yung bukaw? Owl. Ano yung alquago? So, ganyan kalaki. So, bahala sila dyan. Basta natawa na lang ako doon sa nangyari kanina. And, ayun lang guys, na-share ko lang yung sabi ng subscriber ko, mag-ingat kayo sa mga amo nyo kasi hindi lahat ng pagkakatiwalaan. Kaya, tagal niya na ha, pero hindi pa rin niya napaamo yung amo niya. Tagal niya na, as in. Pero hanggang ngayon, salbahe pa rin yung amo niya. Sabi niya, 2 lang daw yung naiwan nung araw na yun sa bahay. Yung bata, tsaka yung nanay. Kaya ibig sabihin, yung nanay na kaya alam. Ano kaya hinahanap nila? So, sa akin dito, bahala kayo dyan. Kaya wala naman talaga akong pera. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.